Usapin ng pensyon, anong pinag-uusapan ng mga ka-seniors diyan sa inyong lugar? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Usapin ng pensyon, anong pinag-uusapan ng mga ka-seniors diyan sa inyong lugar? Sa amin po. Sige, mauna Sa ka man Kamsur. Edna. Opo. Dito sa Kamsur, may mga social pensioners. May nakaka-receive po nung 500 per month. Pero ang narinig po namin na feedback mula sa aming pakikipagsalamuha sa kanila at sa OSCA ay mahaba ang nasa waiting list. Dahil nakakalungkot nga po dahil kulang daw, sabi nila, ang pondo na pinapadala sa bawat munisipyo na hindi kayang i-accommodate kahit na indigent, malinaw, napakaliwanag po na kung pupuntahan niyo po yung mga situation ng mga nakatatanda na na nag-aspire sana na makasama sila sa as social pensioner, pero matagal po sila na talagang ma-accommodate dahil kulang talaga. So helpless din yung mga DSWD natin sa munisipyo dahil kung how much lang yung pinapadala sa kanila, yun lang talaga ang pwede nilang i-allocate sa mga pensioner na nasa listahan. So talagang kulang na kulang po. Hindi yung mga sabi nila mga indigent, hindi po lahat ng indigents ay nabibigyan. So yun po. Meron ba namang hindi dapat na indigent na nabibigyan? Yun po ang yun ang isa sa mga questions. Yan. So, kaya lang siyempre nakikirelate po tayo sa DSWD, tapos sila naman yung dapat to ay dapat So, magkaroon ng programa mga seniors organization na kung tawagin ay name and shame. Yung mga medyo may kaya naman na tumatanggap. Yung mga marmol ang bahay. Kasi yung mga iba bato lang yung iba marmol ang bahay pero meron pa baka di kotse pa. Manay Edna. Subjective kasi minsan, syempre sa mga nag-evaluate na staff. Minsan talagang hindi mo rin maiwasan na subjective din yung kanilang judge kung sino ba talaga yung dapat na mapasama bilang isang indigent. Pero syempre pag ginausap mo sila, may mga justification sila. Yun nga lang dahil alam mo na hindi natin alam during the process ng pagpili nila. Totoo talaga yun. Maraming mga tanong. Totoo talaga yun. Sa lugar mo, Dr. Arian, kumusta naman ang usapin ng mga pension diyan sa mga seniors na nakakausap mo? Actually, hindi ako masyadong well-rounded when it comes sa pension, no? Parang hindi yun sa department namin. Pero sa mga nakakausap ko naman mga patients ko na seniors, wala naman akong naririnig na complaints regarding sa mga social pensions nila. I just don't know yung total picture. Okay. Alam mo, malaking issue kasi yung pension na yan, no? So, yung social pension kasi, yung sinasabi nilang, ano bang tawag nila doon, Manay Edna? Weak, frail, and ano ba yun? Bedridden, mga sick leave, frail and bedridden senior and citizen. weak, oo. Minsan nga, pagka nakakatanggap na nga ng social pension yung mga iba, may nakakasabay ako sa ISM, nagkakape at nag-uusap yung mga medyo seniors, sa itsura pa lang ng handbag nila, sabi ko, Diyos ko, hindi karapat-dapat itong mga ito. At wala tayong magagawa. Kailangan nating ayusin ang sistema na yan
At yung sinasabi mo na mahaba ang listahan, ang isang katotohanan po na hindi sinasabi ng DSWD at saka ng gobyerno ay hindi sapat yung budget para sa social pension, no? So hindi nila kayang i-accommodate lahat ng mga nangangailangan na totoo, no? Kasi nung ginawa yung unang listahan na yan, ay ayon sa mga nauna sa issue na ito, kasi kailan lang naman ho ako naging 60 eh. Nung unang ginawa yung unang listahan, medyo nagkaroon ng konting politikahan, no? Kung iikot ka nga sa Pilipinas, may makikita ka nga mahigit 80, mahigit 90, hindi man lang nakakatanggap ng social pension. Sa itsura pa lang, hindi mo na kailangan mag-isip kung frail or weak or indigent, no? Intelligent. Oo, so mahaba ang listahan ng waitlisted. Ngayon, kung paano yun iraranking, isang malaking issue pa yun, no? Pero hindi nila pinag-iisipan yan, hindi nila pinaghahadaan na dapat i-ranking na yung mga susunod. And then, maraming namamatay doon sa mga lumang pensioner ng social pension, hindi naman na iaayos yung recording. So, hindi kaagad napapalitan ng bago. Yan yung malaking problema dyan. Kaya nga, ang sinusulong ng maraming grupo katulad namin, ang hinahabol namin ay yung universal social pension. Para wala ka nang sisinuhin. Lahat ng tao na senior citizen, 60 years and above, ay dapat makakatanggap ng pensyon. Maski na meron ka ng dating pensyon. Para wala nang sisinuhin. Kasi sa totoo lang, more than 90% ng tumatanggap ng pensyon, hindi naman sapat yung pensyon nila. No, ako, maniwala kayo, ako 5,000 lang ang pension ko. Nung umabot ako ng 60, galing ako sa gobyerno, GSIS. Ang masaklap lang kasi, maaga akong umalis. Kaya hindi ako nakinabang dun sa pagtaas ng mga sweldo bago sana ako umalis. So, maraming katulad ko, 5,000 lang ang pension namin. Magkano na ang check-up ngayon, doktora, pag pumunta ka sa ospital, magpapa-check up, magkano na ordinaryong check-up ngayon, halimbawa dyan sa probinsya? 800 yata. Usual rate po, dito sa Northern Summer, usual rate is 400. 400. Pero kung Dyan, mga specialista, mas higher pa. mga espesyalista, mga magkano? Parang Umabot po 800. ng ganyan, 500 to 800. Ganyan din sa Bicol. Manayad na. Opo, parang sa mga espesyalista, ganun. Mm. 800. So imaginein mo yun. Kung senior ka, ang sakit mo, may sakit ka sa puso, espesyalista yun. May sakit ka sa mata, espesyalista yun. May sakit ka sa kidney, espesyalista yun. Di yung kakapiranggot na binibigay nilang 500 per month, isang check-up lang yun. Wala pang pambili ng gamot. No? Swerte ka na lamang kung yung LGU executive ay matino at meron siyang programang sinusuplayan ng medisina yung mga seniors, makakakuha ka dun ng medisina. Pero kung wala, may check-up ka nga, wala ka naman pambili ng gamot. No? O kaya, pupunta ka dun sa pagkuha ng iyong 500 social pension, magta-tricycle ka ng 50 pesos. Babalik ka 50 pesos, di 400 na lang natira. Paano kung taga-bundok ka? Di wala na. No? So, marami hong kababalaghang kailangan natin pag-aralan tungkol sa issue na ito. Okay? Sige, balik po tayo sa mga programang inyong nailunsad, no? Yung administrative capacity nila, yung financial management, documentation, kumusta naman? May pagbabago ba naman sa inyong mga natulungan? Opo, dahil isang concrete na example ay halimbawa po yung nung after nung financial management training ay ginagamit na ng mga treasurer yung mga format na shinare natin sa kanila at nung nag-present sila doon sa federation meeting halimbawa ay
mas maganda pa yung pagka-present nila kaysa doon sa head ng yung treasurer ng federation. So yun. So yun, kaya ibig sabihin nakatulong talaga tayo. Yan. Pero yung isa pa po palang hindi ko na mention kanina, yung aming isang napakahalagang component ng project, yung mobile healthcare na so meron po tayong full-time na mga mobile healthcare workers. Kaya lang po ang kaibahan dito sa amin ay hindi po nurse ang may nurse po pero hindi siya full-fledged nurse. At yung sa ibang mga municipalities ay yung trained na mga medical health workers ang aming mga mga mobile healthcare workers. Kasi po nahirapan kaming maghanap talaga ng mga full-fledged na yung graduate ng nursing program. So yun, kaya nag-adjust na lang po kami ng qualification, pero basta ang na lang po namin ay may training on healthcare. So yun po yung naglilibot sila sa lahat ng mga barangays, kahit po sa kasulok-sulukan ng mga barangays, kasi isa sa mga characteristics din po ng aming area ay meron kaming mga mountainous na barangay. So talaga inaabot po nila yon na buti na lang ang sisipag po ng mga nakuha namin ng mga mobile healthcare worker, kahit yung isa ay senior citizen na din pero napaka-active niya pa din. So nakakaabot po sila. Tapos nagbibigay sila ng mga basic na mga medical care sa ating mga frail, sickly, and bedridden. Lalo na po yung halos hindi na inaabot ng mga healthcare worker din na hired ng LGU. So kumbaga po kami ay doon sa kami kukomplement sa ginagawa ng ating mga RHU staff. Yan. At na-appreciate naman po ng RHU yung ating ginagawa at marami na din po na na mga nakaka-touch na mga kwento yung ating mga healthcare workers sa kanilang napupuntahan ng mga older people. So yun po. Ayan. At sa inyong area sa Samar, Doc Arian, nagagawa ba ng mga nurses din ninyo yung mobile health service na kinikwento ni Ma'am Manay Edna? Yes po, sir. Actually, yung hiring ng 2 nurses natin is under the mobile healthcare program, no? Initially kasi yung nurses namin, isang registered nurse at isang same din, nursing graduate. And nakakatawa kasi yung isang mobile health nurse namin, pumasa siya ng nursing exam while working with COSE. So, naging full-fledged nurse siya. Yes po. Wow! And isa po sa nakakatawa din is, na-remember ko lang before COSE started, medyo may idea na yung mga senior citizens natin na magkakaroon sila ng nurse. And then, isang nurse namin sa barangay na from LGU, no? Sinabihan siya ng isang senior na, kayo po ba yung magiging nurse para sa amin, sa mga matatanda? So kahit yung mga senior citizens namin, excited sila nung nag-start yung program. And they're very happy sa services na binibigay ngayon. Yung 2 nurses din namin, actually, they have, meron silang sariling motor na ginagamit nila, provided by COSE, no? And tulong din ng LGU para hindi sila mahirapan sa pagpunta sa ating mga senior citizens. In San Roque naman kasi, the farthest barangay we have is mga 15-minute ride lang. So wala na kaming mga island barangay. So madaling mapuntahan ng mga COSE nurses natin. And malaking tulong din yung ating mga volunteers po. Kasi since yung kinuha kasi nating mga volunteers, most of them are also BHWs. So they are very well-rounded sa population, sa
barangay nila, sa catchment nila. So alam nila kung sino yung senior citizens na frail or sick or bedridden. Kaya madali rin pong nai-refer sa ating mga COSI nurses. Although, tinatry namin, no, isa sa mga challenges namin, na mag-increase pa yung coverage namin, na lahat talaga ng senior citizens ay mapuntahan at mabisitahan. No? Kahit hindi yung mga may health needs, no? Kahit yung mga healthy, at least mabibisita. And then, isa po sa ginagawa ng health department, every year, nagkakaroon po kami ng medical mission solely for the senior citizens. Pumupunta po talaga kami sa mga barangay. By barangay po yung medical mission namin for the senior citizens. And sa RHO po kasi namin, isa po kami sa level 2 ang laboratory. So, yung may mga services kami na sa hospital lang na ibibigay, which is available din po sa RHU namin. So, dahil din po, namomonitor natin yung laboratories ng ating mga senior citizens. And most of the laboratories po are free naman po. Mahalaga po yung yung laboratory na yan, sana nakikinig yung mga kasama natin, no. Itong laboratory test na ito, lalong-lalo na kung established na yung iyong comorbidity, ay importanteng regularly, at least every 6 months, complete blood test tayo, no? Yung mga medyo malala na, dapat at least every 3 months para nakikita kung ano yung development ng inyong mga sakit. Kung okay pa yung inyong maintenance drugs, o dapat nang dagdagan yung dosage, o baka gumagaling kayo, dapat bawasan na yung dosage. Importante po yan. Ang problema nga, una, mahal. Pangalawa, hindi naman available sa lahat ng lugar, no? Mapapalad yung mga nakatira sa mga syudad dahil available yung mga laboratories. So mahalaga yung field offices na katulad ng inyong health unit, Dr. Arian, na meron silang kapasidad na ganyan, no? Dahil nagkakaroon ng pagkakataon yung maraming seniors na malapit dyan na mamonitor ang kanilang mga lab test. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!